Dahil dyan sa nangyayaring krisis sa Middle East, pumasok ngayon yung mga ibang alternatibo. Ayun yung mga naiisip ng ating pamahalaan, no? Kung paano makakatulong pagdating dyan sa pagtaas ng presyo. At isa nga dito sa mga naisip na kung inyong iisipin, no, matagal na tong pinopropose dati pa, no, diba, sa nuclear power plant pa. And unfortunately, yung sumunod na government, no, prior to Apulacay, para makaganti nga, 'di ba? Tinigil. So anyways, that's not our topic for today. That's for another, maybe next time pwede natin pag-usapan 'yan. Pero ito, Kuwangko, advocates push nuclear, ay nako, Bisaya kamandong. Kuwangko advocates push nuclear to slash Philippines electricity cost. Ayan. So, nagkakaroon ngayon ng mga different proposals o kung paano tayo posible. Wait nga, bakit ba? Ang gulo. Kung paano tayo posible makakat ng cost. Makatulong, no? Na sa pagiging independent, no, pagdating sa energy. So, ito yung una nating topic, ha. Nuklear na solusyon o panibagong laban sa kuryente ng Pilipinas. Yan. So, good evening mga mandirigma, doon sa mga bagong dating at saka syempre doon din sa mga karayuman ng ating kapatid na si Tonyolo, no? Ito na, start na tayo sa ating topic. Kasi ito ito yung balita na to sa unang tingin, parang good news di ba? Parang good news. Push for nuclear energy para daw bumaba ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Pero alam nyo naman, no, sa dating gawe, hindi lang tayo tumitingin sa headline. Kagaya ng ginagawa natin dito. We're not for that. Tinitingnan na... Be! Naririnig Love you. Sorry. Banat Boy is ingay. Sorry kids. Banat Boy is ingay. Maingay mga kids. Kaya lang wala akong magagawa, siga yung mga yun So, yun nga. Di ba sa mga dating gawe, tinitingnan natin yung pattern, laro at saka yung epekto. Siyempre, Mark Kuwangko, long-time advocate ng nuclear energy yan. Di ba? Sa mga Kuwangkos. Energy sector, policy makers. Sila yung gumagawa ng direksyon ng power strategy. Siyempre, tayo yung mga Pilipinong consumers. Di ba? Tayo magbabayad ng mahal na kuryente. Dating gawe, big solution, long game. Ganito yan mga mandirigma. Tuwing tataas ang presyo ng kuryente, may lalabas na malaking solusyon. Nuclear, renewable, privatization, etc. Pero ang dating gawe, matagal bago maramdaman. Malaki ang puhunan at kadalasan, political decision yan. Hindi lang technical. Yan yung mga things to consider when trying to put up a nuclear power plant. Diba? Political decision. Ibig sabihin, hindi to instant relief sa bayarin. Kunyari, next month mararamdaman na natin, hindi po ganun yan. Energy security versus reality. Ito yung mas malalim na laro Ang nuclear energy, hindi lang tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa energy independence. Kapag nag-nuclear ka, less dependency sa imported fuel. Tama, di ba? Mas stable yung supply long term. Pero, mahal kasi yung initial cost. Matagal ang construction. Years to decades. So, minsan may trust issue ang publiko. Safety, corruption history. Di ba? Ang maganda niyan, kung magiging maganda yung pagkakaplano at masisigurado yung implementation is magiging maganda rin. So ang tanong, strategy ba ito para sa future
o ginagamit lang bilang political narrative ngayon. So, I'm not really in particular dito sa advocate ng Kuwangko na i-push yan. Kasi for me maganda eh. Ang dami ngayon ang gusto kong birahin talaga is ang daming naggagaling-galingan ngayon pagdating sa karamihan lahat ng mga commentator ngayon scientist ni. Di ba? Wala lang. Kahit kung ano-ano mga kabulastugan ng pinagagawa. Yung iba nga nagbibigay pa ng solusyon eh. 'Di ba? O biruin mo tayo na lang. Isang magandang halimbawa. Wait nga. Tayo, nakapag-conduct lang tayo ng research, yabang na natin. Di ba? Kaya sana, talaga, i-push yan ng mas maigi, ng mas maganda para at least, kung ang target niyan is for to ease, pagdating sa pagtaas ng presyo. Kaya, alam nyo, hindi lang kasi ito tungkol sa nuclear versus non-nuclear eh. Pagdating sa energy, hindi yan nuclear Ang totoong laban, bakit mahal ang kuryente ngayon? Sino ang kumukontrol sa presyo? Nasaan ang efficiency ng sistema? 'Di ba? Kasi kahit nuclear ka, kung may problema sa distribution, middleman, system efficiency, hindi pa rin mararamdaman ng tao yung murang kuryente. 'Di ba? Kaya dapat isa yan sa mga unang masolusyonan. Distribution, middleman, tsaka dapat magkaroon tayo ng efficient na system. Pero, ang kagandahan nito long-term solution sa mahal na kuryente. Once na magsumipa na yan, stable power supply, less dependence sa imported fuel, strategic move for future economy. Ika nga nila. Di ba ang ganda? Yun yung kagandahan yan. Pero on the other side, hindi kasi agad ramdam ng tao yan. It really needs to kick in. Di ba? Bago maramdaman. Kasi hindi yan band-aid solution. Pang long term yan. Di ba? Kung dating-dati pa, di sana we are up and running na. Nung panahon pa ni PBB, ni Apolacay. Kaso walang naglakas loob na ituloy yung Bataan na power plant. Hanggang sa wala na. Pero ngayon kasi, posible nang with the technology, mas maging safe. 'Di ba? Mas maging mabilis yung paggawa. Who knows? Baka maramdaman din natin kaagad. Pero according to the data's research and history, posibleng medyo mas maging matagal bago natin maramdaman. Ito mga mandirigma. Kung may choice kayo, gusto nyo ba long-term nuclear solution na matagal dumating o immediate relief sa kuryente kahit temporary lang? Di ba? Dinalito na kayo. Hindi, ganun. Diyan kasi yun, babagsak. Di ba? Ang daming umaangal. Band-aid relief. Eto na. Long-term solution. Matagal nga lang dumating. O gusto nyo yung immediate relief sa kuryente. 2 months, bibigyan kayo ng murang kuryente. After that, tataas ulit. Ito, kaya niyang gawing stable. At mas matindi kung hindi maayos ang sistema, kahit anong energy source, may mararamdaman ba tayo? Dapat ayusin yung sistema. Dapat yung implementation, yung efficiency, dapat unahin din. Pero for me, pinakita ko lang sa inyo, pinresent ko lang yung mga different na angulo o yung mga views, how we are gonna be, paano natin i-approach itong issue na to or itong topic na to pagdating sa nuclear. Actually, mahabang usapin yan.
And of course, maraming nagkakandak ng debates pagdating sa nuclear energy. Pero I'm pro para sa nuclear energy kasi malaking tulong yan as long as ngayon marami na kasi mga technologies that will help, no, na mas mapabilis, mas gawing safety. Kaya ako, para sa akin, tagumpay yang ganyan. Sana nga ma-push. And yun. Pero dito, of course, dito nakita nyo na kung ano yung mga pwedeng posible maging senaryo or masilip natin pagdating sa pag-iimplementa ng nuclear power plant. So kung ang nuclear ang sagot sa kuryente, ang tanong, handa ba tayo sa katotohanan ng proseso o gusto lang natin ng mas mabilis na sagot? So, ayun, eto. No? Eto kasi, no, mainit na balita to. Etong pagdating dito sa yung affidavit, no? Na kung saan yung syempre sinumpa ang salaysay ni Caramil Madriaga doon na ipinresenta diyan sa impeachment hearing. 'Di ba? So si Caramil daw ayon sa kanyang claim, syempre nasa inner circle, 'di ba? At ang tanong, pattern ba o character assassination? Pagdating diyan. 'Di ba? Sa affidavit ng inner circle kasi ngayon ang hinuhubaran niya ng pilit dito si Sara Duterte. 'Di ba? So, simulan na natin tong topic na to. Good evening mga mandirigma, mga karayuman ng ating kapatid na si Tolnyolo, VMB family, si Reza Force, syempre mga mandirigma, shoutout sa inyo. Welcome dito sa ating susunod na topic. Alam nyo may mga issue na pwede mong tawanan eh. Di ba? May mga issue na pwede mong i-scroll. Pero may mga issue na kahit ayaw mong patulan, hihilain ka pabalik eh. Kasi mabigat. Ito yung klase ng usapin na hindi lang headline eh. Kundi diretso yung tama sa karakter ng isang leader. Sino pinag-uusapan natin? Siyempre si Sara Duterte. Yung pagbabalat sa kanya ni Madriaga nung isang araw. 'Di ba? Gamit yung isang affidavit. Siyempre, from himself kay Caramil Madriaga. Biruin mo yung claim niya, bahagi siya ng inner circle. May mga prueba. Sa ngayon, siyempre, pagdating sa Senate, doon ilalabas yung mga ebidensya. Oh. Pag narinig nyo yung detalye, mapapaisip ka talaga eh. Doon sa mga nakapanood, taas kamay. Nakikita ko kayo, bibilangin ko kayo, taas kamay. Oh. Mapapaisip ka eh. Ito ba'y kwento ng katotohanan? Totoo ba? Demolition job lang yan? Kasi may mga nagkiklaim eh. Di ba? The likes of Panelo. The likes of Harry Roque. Ang sigawan nila ngayon, demolition job lang daw. At ang pinagbibintangan nila, yung pamahalaan. Ayop na yan. Anyways, kwento nyo yan eh. Di ba? Ma'am Leonora de la Cruz. Si Sara Duterte yung sentro ng usapin. Yun siya yung mismong tinutukoy dun sa affidavit. Oh. Siyempre, si Caramil yung nag-insider na witness. Oh. Nakakatawa lang ngayon eh, no? Pati si Toby Chanco, natatawa ako sa kalokohan ni Toby Chanco. Oh. Sino yung fixer na inakusahan? Inaakusahang fixer daw. Si Ryan Kilala. Kilala nyo ba siya? Dito no, yung pag-training natin sa sarili natin, laging pagtingin sa mga dating gawi, nakagawian, pattern, o yung mga history, di ba?
tawag natin dito, tawag ko dito sa portion, dito sa channel ng ating kapatid ni si Tolñolo, is ano, mga dating gawi. Ganito yan mga mandirigma. Sa affidavit, nagsimula sa school days. Hindi agad pera, hindi agad politika. Ugali muna. Ang narrative, struggling student daw. Patay. Bobo. Joke lang, joke lang. Oh, BP Sara, joke lang, joke lang. Joke lang, BP, joke lang. Sabi ni Karamila, hindi ako. Oh, struggling student? Ay, nako. Yun ang ano eh. Punta tayo dito Ma'am Tess, punta tayo kasi nga, dito, ito yung, of all the topics, hindi ko alam ba't ito yung sinagot ni Sara no? Diba? Oh. Ay syempre, isa sa mga bintang, yung naratibo may adjustment sa grades. Parang ganon, di ba? Oh. Isa pa, may alleged na paggamit sa impluensya. Ay, naku, kapal. Kung totoo, ha? Nag-aano pa lang, pinipresent ko pa lang yung affidavit, kung ano yung mga naano natin na pakinggan natin during nung hearing. Oh. Tapos sabay pasok, no, yung mas mabigat. Pucha, bullying, intimidation, paggamit ng apelyido. Pucha. Ngayon tanong ko sa inyo, kung totoo man to, ito ba ay isolated behavior lang? O baka pattern na yan na nadala hanggang sa leadership? Sumasalamin ba yung mga salaysay ni Caramil Madriaga sa mga naging past action, Ma'am Dulce, ni VP Sara Duterte? I think yes. For me, I think yes. Kasi minsan, no, hindi yung problema, hindi nagsisimula sa Malacanang eh. Hindi nagsisimula doon sa opisina ng leader, nagsisimula sa pagkatao. Pero ito rin yung kontrang tanong ilang tao ang dumaan sa law school na may kaaway? Ilang estudyante ang nasabihang bully? Kahit hindi naman. Kaya dito pa lang, hindi pa tayo pwedeng mag-conclude. Pero of course, hindi natin pwedeng baliwalain. Kasi, kaya ako naman gustong i-discuss to, ang tanong talaga kasi sinasalamin ba? Ano? Yung mga sinasabi, yung mga sinasalaysay dun sa affidavit o dun sa mga sinabi Madriaga. Sinasalamin ba yung mga sinabi niya sa current na pagkatao ngayon ni Sara? Hindi pwedeng baliwalain. Isang leader ngayon na kung saan malaki ang pag-asang maging presidente. Pangalawa sa pinakamataas ngayon. At according to surveys, malaki pag-asa niyang manalo. Dahil wala pang nagsasabing tatakbo sila. Siya pala. At saka, syempre may impeach yan. Pero anyways, yun nga. Kaya delikado. Hindi pwedeng balawalain. Hindi basta-basta. Syempre, the fixer narrative pa. System ba o kwento lang? Dito pumapasok yung mas delikadong parte. Si Ryan Kilala. Puntahan natin. Ayon sa affidavit, siya raw ang nag-aayos. Siya raw ang nag-iimpluwensya. Siya raw ang nagpapasa. At hindi lang yan umabot pa raw sa ombudsman connections. Meeting, logistics, pera. Ngayon, isipin mo, kapag pinagsama-sama mo, academic adjustments, meron siyang fixer, may legal strategy, financial links. Hindi na to simpleng kwento ng estudyante lang. Kahit doon tayo nagsimula. Nagiging kwento ng sistema.
Kaya gusto kong ganito yung approach natin para malaman, para makarating sa inyo na hindi lang yung simpleng kwento. From sa pagiging estudyante, na-adapt hanggang sa pagtanda, academic adjustment, meron siyang mga fixer, legal strategy, financial links. Hindi na kwentong pang estudyante. Pero syempre, of course, pinakamahalagang tanong, nasaan ang ebidensya? 'Di ba? Kasi kahit gaano kaganda ang kwento, kahit gaano kadetalye, kung walang independent proof, mananatiling itong aligasyon. At syempre, sa batas, aligasyon, hindi yan equals katotohanan. Sinasabi ko lang, ito yung mga naging salaysay ni Caramil Madriaga. Kung nagre-reflect ba to sa pagkatao ni Sara? Wala tayo dun sa paghingi muna ng ebidensya. Kasi may tamang panahon yan. Pag isinupina na yung andyan si Boss Ryan Wong. Shoutout naman sa'yo, Boss Ryan. Ayop ka. Joke lang. Eto sa akin kasi yung mas malalim, yun naman yung ginagawa natin dito eh. Pilit nating pinapaganda yung diskusyon, di ba? Sa akin, yung mas malalim, political timing at narrative war. Mag-real talk tayo, mga mandirigma. Boss Gerardo, hindi to nangyayari sa vacuum. Timing matters. Bakit ngayon na lumabas? Sino ang may pakinabang? Sino ang matatamaan? Sa politika, may tinatawag tayong narrative warfare. And I believe, kahit parang bago lang sa pandinig nyo yan, pag narinig nyo, alam nyo na nandun tayo. Alam nyo na nadanas nyo rin yan. Hindi ka lang lalaban sa policies. Lalaban ka rin kasi sa lagi natin sinasabi, perception ng tao. At ang pinakamabilis sirain, reputation. Kasi kahit walang kaso, kahit walang conviction, basta may duda, may epekto na. Ito pang isa pang delikado ha. Kapag paulit-ulit yung paratang, kahit hindi pa napapatunayan, nagiging truth sa isip ng iba. Especially yung mga walang alam. Ang tunay na laban, tiwala ng publiko. Hindi ito tungkol sa law school hindi ito tungkol sa isang tao lang. Ang usapan na dito, paano natin sinusukat yung kredibilidad ng leader. Kasi kung may narrative na may shortcut, pagdating sa pag-aaral, may koneksyon, gumagamit ng koneksyon, tapos may sistema sa likod, ang tanong ng publiko, karapat-dapat ba yan? Yun lang ang problema eh. Kasi kahit anong gawin natin pag-i-expose sa mga hinayupak na mga leader na tiwali, may mga tangang DDS supporter. Ay, sorry. DDS Doon kasi talaga mapunta yung narrative ko eh. Sorry. Ayoko nga. Doon pala papunta, no? Hindi, pero, guys hindi ako hindi ako sa naniniwala ako kagad. Kabsat Makoy, shoutout. Kasi, pero kung ito naman ay fabricated, exaggerated, or politically motivated, ang tanong naman, gaano kadaling manipulahin ang isip ng tao? Pero nakita nyo, no? Ako, judging doon sa mga sinabi niya, syempre, I'm just banat boy. Wala namang timbang yung aking mga sinasabi. And I don't want to think na my narrative or my statements is, or yung opinion ko is mas may bigat kaysa sa mga opinion nyo. Hindi gano'n, no? Pero ang sa akin talaga, no,
gaano kaya kadali magmanipula ng isang tao? Ano yung posible maging epekto sa akin? Para sa akin the way na siya nagsabi, the way siya tapos yung emotions niya, and of course, kasi nasa inner circle ka eh. Pag ikaw nagtiwala, ako meron akong, syempre subordinate din ako eh. Naging very very loyal ako sa isang boss. Or ganoon naman ako lagi ako loyal sa boss. No? Pagka meron nagawa yung boss mo sa'yo ng hindi maganda, tapos ako always willing to die for eh. Noon na dyan ako sa Pilipinas, merong isang malalaking kumpanya na kung saan mga Chinese yung may-ari. Ayoko na lang sabihin kung anong brand. Pero tatlo sila. Isa sa pinakamayayaman na Chinese. Pucha, nagpapakyuhan, magkakapatid, nag-aanuhan pa. No, pero pagka gusto kang piratahin ang ginagawa nila, alam nyo? Pucha, ino-offeran ka ng mga sasakyan, bahay, ganun mag-offer. Hindi bahay na o-offeran ka ng libreng pabahay habang nandun ka sa kumpanya nila. Nagpipiratahan sila. Ganun yung nangyayari. And ako, syempre loyal ako dun sa boss ko eh. Kahit mabait ka, hindi. Dito ako sa boss ko. Kahit offeran mo ako, hindi pwede. Loyal ako sa boss ko. Ngayon, nung nagkaroon ng paninira, tapos parang yung boss ko, naniwala ka agad, medyo masama sa pakiramdam ko. Kasi alam ko kung gaano ako ka-loyal. My point is, nung nagsasabi siya ng emotion niya, I do believe, ramdam ko yung nararamdaman niya eh. 'Di ba? Na kung saan, feeling ko, na sobrang loyal niya pero nagganun pa rin eh. Naloko pa rin siya. Nabiktima pa rin siya. So, guys iwan ko na sa inyo to. Yung usapin na yan. Kayo na bahala. Pero of course, meron naman kayong sariling pang-analisa eh. May sarili kayong isip para kayo bahala mag-analisa kung ano yung tama ba. Oh. So, critical thinking. Tayo. Pros and cons. Kung may katotohanan, yung detailed insider account, may pangalan, lugar, proseso, may hamon for evidence, CCTV records. Ano yung mga cons na ito? Wala pang independent verification, posibleng bias, personal motive. Pwedeng sabihin na timing, may political angle. Kaya ako ginanito ko to yung approach natin lagi. Para at least medyo patas tayo. Let's try i-try natin na at least silipin yung magkabilang panig ba. Para ma-appreciate ni Boss Ryan Wong. DDS, utak luga. DDS, Diba? DDS, Kaya eto mga mandarigma, DDS, tanga-tanga. sagutin nyo to sa sarili nyo. Ano ang mas mabigat sa inyo? Isang detalyadong affidavit o isang malinis na track record na walang conviction? Kayo na bahala. Isang detalyadong affidavit o isang malinis na track record na walang conviction? Hindi ko sinasabing malinis track record. Kayo bahala Si Sara Duterte. Okay? Kasi, kaya ko sinasabing kung malinis ba yung track record niya. For lahat ng mga kinuwento ni Madriaga, nangyari before impeachment. 'Di ba? Ayan. So, at kung kayo yung nasa posisyon, paano nyo ipagtatanggol yung sarili nyo sa ganyang klaseng paratang? Yung ginawa ni Sara? Sasagutin nyo lang yung mga, hindi, nakapasa ako. I did it all by myself. All by myself.
myself. I wanna be all by myself anymore. Hindi So, alam nyo na. Goods tayo Proceed tayo sa ating susunod na na punchline. Ay, na punchline na topic. Kasi alam nyo sa dulo, mga mandirigma, hindi lahat ng detalyado ay totoo. At hindi lahat ng tahimik ay malinis. Hindi lahat ng sasagot totoo din. Pero tandaan nyo, kapag ang duda pumasok sa isip ng tao, kahit walang hatol, may epekto. Kasi yun yung nature natin, mag-isip, mag-analisa, kahit ayaw mo, yung utak mo kusang gagana, pwede lang sa mga DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Ito yung, I believe, medyo kapanapanabik para sa lahat. Malaking diskusyon kasi to. Sa totoo lang, pangmalakihang diskusyonan. 'Di ba? Marami kasi medyo buwis to Itong topic na to. Yung iba ayaw, yung iba gusto. 'Di ba? Pati yung government mismo hati Anyways, so i-discuss na natin. Eto rito. Yung pangatlo nating topic. Magandang gabi lahat, mandirigma, mga karayuma. Siyempre, mga ka-clear. Andyan yung representative nyo So, excise tax suspended. Ayan, Executive Order number 114, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 114 kung saan pansamantalang sinususpinde ang excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan. So, hindi natin alam Hindi ko pa kung ito sige, iyan na natin. Kasi excise tax suspended. Ginhawa ba talaga o pahinga lang sa sakit ng presyo? Ito ang malinaw na aksyon para sa akin. 'Di ba? Lagi karamihan. I think it's almost 2 months now. Puro good news. Lahat ng mga good news na ginagawa ng ating ng ating pamahalaan, tinatry nating i-discuss dito, 'di ba, Boss Saint Benedict? Oy, kagabi ang ganda nung software ko. Doon na ako, hindi na ako mag-OBS. Panalo, gusto ko yun. Mamaya may live ulit tayo. Siyempre, may live tayo sa Banat Boy and sa Banat Boy Show. Ayun. Di ba? May show na, may show ka pa. Doon na. Siga doon, si Boss Ryan Wong. Di ba, Boss Ryan? Siga ka dyan. Yan. Bataan ko yan dyan. Pag natuloy yung vacation ko, sige. Pasyal ka lang dito. Ipagdadrive kita. May mga ka-DDS akong tropa na iba ako ang tawag doon, mag-host. Proceed tayo dito. Dito tayo sa ating topic. Malinaw na aksyon. Executive Order number 114. Sinuspindi na yung excise tax sa LPG at sa kerosene. For 3 months lang Sa unang tingin, good news. Ginhawa sa bulsa. Pero alam nyo na, dating gawi lagi tayo. Hindi tayo hanggang headline lang. Basa-basa. Di ba, Ma'am Sherlock? Sherlock ba? Sherlock. Ayan. Sino Executive Order? Siyempre, si PBBM. Naglabas ng EO. Consumers, sila yung mga direktang makikinabang. Oil energy sector, mag-a-adjust sila ng presyo. Government revenue system, mawawala. Temporarily. Diba? Siyempre, tatanggalin nga yung Kaya maraming nagsasabi na bakit kailangan yung excise tax i-lift.
hindi lang in particular dito sa sa kerosene tsaka sa 'di ba? Doon din sa gas. Kasi ganito yan kapag mataas ang presyo ng fuel, government responds with temporary relief. Suspension, subsidy, discount, 'di ba? Oo, walang diesel at gasolina. Pero dating panandalian lang. Pampagaan, hindi pang matagalan. Kasi of course, madalas kasi nangyayari. Let's say, permanently you remove the excise tax. So magmumura na. Magmumura ng konti. Mawawalan tayo ng kaching ng kita yung gobyerno. Afterwards, magiging okay na. I think magiging okay na. Maganda yung hinaharap, na magiging meeting ng US tsaka ng Iran. So, 'di ba okay na? Magiging okay. Ngayon, paano kung biglang bumaba na? 'Di ba? So, kung temporary lang ng 3 months, okay lang din 'yan. Okay pa 'yan. Hindi pa matagalan, pero it's okay, 'di ba, Ma'am Maricar Becker? Parang pain reliever, 'di ba? Hindi pa nito ginagamot yung sakit, pero yung aray nawawala. Hindi, maganda din naman kasi 'di ba? Of course, you can call it like damage control or band-aid solution. Pero real talk, hindi to simpleng tulong lang. 'Di ba? Kahit damage control strategy, para bumaba ang presyo agad, para maibsan yung public pressure, para tulungan ng sectors na pinaka-apektado. Alin? Household, small negosyo. Smart move ba yan? Yes. Pwede nyo sabihin na hindi to sinusolve yung root cause. Yung global oil prices, wala tayong hawak dyan. Import dependence, yan pwede nating solusyonan. Dampen the impact, correct. Yung global oil price, wala tayong control dyan. 'Di ba? Pero yung import dependence, pwede nating solusyonan. Diversification. System inefficiencies, pwede nating solusyonan. Yung mga sistema, yun ang pwede nating palakasin. Ano yung totoong laban? Ito yung mas malalim Bakit umaasa tayo sa ganitong emergency moves? Bakit walang stable, long-term insulation ang Pilipinas sa oil shocks? Bakit? Kasi hanggat imported ang majority ng fuel, walang sapat na diversification, paikot-ikot lang tayo sa ganitong cycle. So bakit tayo umaasa sa ganitong emergency moves? Bakit walang stable at long-term na insulation ng Pilipinas sa oil shocks? Kasi nga, wala pang sapat na diversification. Pero, sunod-sunod kasi yung good news. Isa lang refinery natin. I think, na sinabi sa akin ng tito ko si Tito Bongbong. Banat boy, sabihin mo dyan. Meron kaming pinag-uusapan ni Donald Trump. Magugulat kayo. Magkakagulatan. Ewan ko, parang nagbigay ng hint lang si PBBM Ewan ko kung nakarating na sa inyo Boss Adicto siya. Ito ngayon pa lang malulungkot na ako pag natapos ang termo ng PBBM. Oo nga kalungkot naman Grabe Wag muna, no? Wag kayo mag-alala. Chevron 2 points.
napakalaking... Eto, sabi sa akin kalahati ng Bulacan. Kalahati ng Bulacan? Anong gagawin doon? 2 to 3 years na imbak ng... Ay naku, wag na muna. Kasi ano yan eh. No, national security. Baka sabihin na... Sabi, inuunahan ko pa yung ano alam ko. Baka sabihin naman ni Secretary Dave, no? Pero. Yun na nga. Hindi, nanonood daw sa atin si Tito eh. No? So, nanonood sa atin si Tito, kaya sabi niya, okay. Lagi ko napapanood yung mga ang ganda ng mga banatan mo ngayon ha. May diversification ka pa ha. Nag-e-economist ka na ha. Kaya si Boss Ryan Wong napapanood ka nun. Ha? Hindi, maganda. Of course, gusto niya mag-implement ng batas para at least kahit pagtapos niya, sinisiguradong ipagpapatuloy. It needs legislation pa rin siyempre. Oh, of course. Of course. Alam ng ating alam yan ni PBBM. Oh, ano yung pros and cons nito? Siyempre, good news side. Immediate relief sa LPG users. Lalo na sa household. 'Di ba? Hindi kagaya ng mga... May kwentong DDS ako Boss Ryan Wong ha. Sa may Santa Ana ano kami nun eh. High school days. Ito yung kaklasmate ko. Nakikikain ako sa karinderya nila eh. Madaling araw, papasok kami. Papasok kami syempre may kantin sila eh. Nagluluto yung nanay niya. Biglang namatay yung yung gasol. Yung stove nila. Sabi niya, hindi ka pala bumili ng sabi sa classmate ko, hindi ka pala bumili ng ng gasol. Sabi, hindi po eh. Hindi ko O sige, bumili ka dyan sa magbubukas na yon. Pagsilip nila sa gasol nila pucha, DDS pala yung kapatid niya eh. Pucha, binenta yung mismong gasol. DDS, utak luga. Wala lang. Naalala ko lang. Sorry ha. Boss Raymond, naalala ko lang. Naalala ko lang. Kasi nga yun nga eh. Yung gasol eh. Pucha, kala na binenta pala yung buong gasol eh. Pero in fairness, iniwan yung ang tawag doon, regulator. So immediate relief sa LPG users, mga karinderya, maliliit na negosyo, bawas gastos sa daily needs. Helps stabilize short-term inflation. Siyempre, shows responsive governance. Yun yung mga pros niyan. Yung cons naman, or hindi naman natin pwedeng sabihin cons na kasi ginagawa naman ng pamahalaan eh. Para sa akin, syempre, temporary lang, 3 months eh. Mawawala ang government revenue. Yan yung pangalawa. 'Di ba? Use oil stove. Totoo ba? Meron, yung malaking magnifying glass na lang. Ganun Hindi sinisolve yung long-term issue netong order na to. Of course, temporary, siyempre, immediate na relief. Siyempre, pwedeng bumalik din yung taas ng presyo after ng suspension. Kaya, alam nyo mga mandirigma, mas okay ba sa inyo yung ganitong temporary relief o mas gusto nyo yung long-term solution kahit matagal? Pero, ginagawa na kasi ng ating pamahalaan. Kaya, easy lang kayo. Sit back and relax. At kung matapos ang 3 months, handa ba ulit tayo sa pagbalik ng presyo? Of course, yan yung mga bagay na meron kang pwedeng gawin. Diba? Mali mo mag-double job ka. O both. Tama, both.
So let's end it with that Kasi sa dulo ang tanong, ito bang excise tax suspension tunay na solusyon? O pahinga lang tayo sa bago muling tamaan ng parehong problema? So ako, with all fairness, chuchu, sa akin, habang ginagawa ang pang long term na solusyon, imbis na mag-antay ka ron, eto sa mukha mo. Hindi. Eto, habang inaantay mo yung pang long term, eto yung solusyon na pang matagalan, pang dikdikan. Eto yung panandalian. Yung sugat mo, pwede na nating gamutin. Yung bali mo sa buto, eto na, parating na. Aatupagin na. Kumbaga, inaatupag na. So, I think it's a win-win para sa ating lahat, no? So, dahil kung walang ginagawang pang matagalang solusyon, syempre, hindi gano impactful 'yan. Pero para sa akin, hangga't patuloy ang ating pamahalaan sa paggawa ng pang long time solution, winner ka na. Habang nag-aantay ka ron, eto muna. Kumbaga appetizer Habang inaantay mo yung main course, etong appetizer sa'yo po, hindi ka maiinip. Ganun lang din yun. So palakpakan natin ang pamahalaan dyan. Kukulango.